para tanggapin ito. So prevailing prayer is God's training ground where impatience is replaced by endurance. Sino po dito yung mainipin? Huwag na mataas ng kamay. Diba? Hindi ka sa atin mainipin. Ayaw natin, lalo sa panahon natin, ngayon kaya maraming instant noodles, instant coffee, kaya nga may instant baby na rin. Di po ba? Ang dami instant, gusto natin mabilis lahat. Kahit sa mga appliances, ang gusto natin, paglabas tuyo na. Ngayon, nagde-demand tayo, gusto natin washing machine, paglabas, tiklop na. Kasi gusto natin ang mabilisan ng lahat ng bagay. Gusto natin instant, matapos agad, makuha ko kaagad. Pero yung pagiging mainipin natin, sa panahon walang sagot ng Diyos ay training ground. Kasi para mapalitan ng pagtitiis, matuto tayo magtiis. Ang pagdududa ay para mapalitan ng pagtitiwala. Sa panahon walang sagot, papasok ang duda. Kailangan ko pa bang ipag-pray itong bagay na to? Kailangan ko pa bang ipagpatuloy ang pananalangin dito sa isang bagay na to sa aking buhay? O kailangan ko na itong i-give up? Pero kapag alam mo na iyan ay pangako ng Diyos sa'yo, huwag mong sukuan ang mga bagay na ipinangako ng Panginoon sa'yo. Amen! Palapakan mo natin ang Lord. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, baka kailangan niyang marinig ito. Sabihin mo, huwag mong susukuan. Huwag mong susukuan. Dinig ko. Ang ng Diyos sa'yo. So, yan ang pagtiwalaan natin ng Panginoon. Emotional prayer becomes rooted faith. Ang panalangin hanggang emosyonal lamang. Tayo po, hindi ka ng Diyos na maemosyon. Kaya umiiyak tayo eh. Diba? Kung nasasaktan ka, umiiyak ka. Meron po ba dito kapag nasasaktan, tawa ng tawa? Yung different emotions natin, nilagay ng Panginoon yan sa atin. Kaya lang minsan, marami sa atin, hindi hanggang emosyonal lang. Kaya nga sa church, tinuturo natin, hindi porke hindi ka umiyak, hindi na kumilos ang Diyos sa'yo. Kailangan ba, lagi kang iiyak para masabi mo na ang Diyos ay kumilos sa'yo? Mas malalim ang gusto maging pagkilos ng Panginoon. Hindi lahat ay nadadala sa emosyon. Yes, ang emosyon ay parte. Pero sa panahong naghihintay ka, oo, iiyak ka. Pero tandaan mo, dapat dumating at humantong ka sa mas malalim. At ang iyon, yung pananampalataya mo ay lumalim sa ating Panginoon at mag-ugat sa ating Panginoon. Ang prevailing prayer ay training ground where quitting is replaced by pressing in. Yung pagnanais natin na sumuko ay napapalitan ng mas lalong paglapit at pagpupursige sa Diyos. Ngayon, sino po ang nasa training ground ngayon? Magsabi nga po ng amen. Amen. Hindi madali, masakit, mahirap, nasasaktan tayo. But just allow God na gawin niya kung ano gusto niyang gawin sa atin. Dahil alam naman natin, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa at alam ng Diyos ang makakabuti sa atin. So God gently redirects us. Saan? From trusting the hand of God to trusting the heart of God. Marami po mga taong gusto hand of God. Galaw ng Diyos, kilos ng Diyos, pagpapala ng Diyos, mga himala ng Panginoon. Gumaling ako sa sakit karamdaman ko, wala akong masama sa lahat ng ito. Pero how about kapag ang prayer mo ay hindi pa nasasagot ng Panginoon? Ikaw ay aakyat mula doon sa pagtitiwala sa kamay ng Diyos, papunta sa pagtitiwala sa puso ng Diyos. Kaya po ba nating pagtiwalaan ang puso ng Panginoon? Amen. Amen po. Amen. Kahit na hindi mo naiintindihan kung ano nangyayari sa'yo, kaya mo pa rin bang pagtiwalaan ng Panginoon sa iyong buhay? Amen? Yun ang pinakamahirap. Pero pag hindi mo kilala ang Diyos, hindi ka tatawin. Sa mga panahong sugatan ka, sa mga panahon na punong-puno ka ng mga problema, sa mga panahong pinipersecute ka, sa mga panahong wala kang kakampi kundi ang Diyos lang, hayaan mo na pagtiwalaan mo ang puso ng Diyos dahil alam mo na isang araw darating ang tugon ng Panginoon sa iyo. Amen. Amen! Malakas ang palakpak sa buhay! Hallelujah! Amen.
Luke chapter 11, verses 9 to 10. And so I tell you, keep on asking, and you will receive what you ask for. Keep on seeking, and you will find. Keep on knocking, and the door will be open to you. For everyone who asks, receives. Everyone who seeks, finds. And to everyone who knocks, the door will be open. Sabi po ng Tagalog, kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. So manatili, sabi nga, continuous action. Keep asking, keep seeking, keep knocking. Huwag kang tumigil hanggat hindi mo nakamagdan ang sagot ng Diyos para sa iyong buhay. Amen! One more clap of praise and to our Amen. God. Hallelujah! Are you excited sa mga magiging sagot ng Panginoon sa atin? Amen! At alam natin na one day, ibibigay ng Diyos ang mga sagot na yun. Sabi din po ng Romans chapter 12, verse 12, rejoice in our confident hope. Be patient in trouble. Naku, sabihin mo nga yan sa katabi mo, be patient in trouble. Be patient in trouble. And keep on praying. Ano kasunod? And keep on praying. Di ba ba napakasarap na paalala sa ating lahat at encouragement sa ating lahat? Yes, may mga troubles ng buhay. Maging patient ka lang, matyaga ka lang, at manatili kang mananangin. At manatili ang katapatan natin sa Panginoon. Faithfulness in prayer is a posture. Isang posture po ang maging matapat sa pananalangin sa harapan po ng ating Panginoon. At maging din po sa James chapter 5 verse 16. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Ang panalangin mo na matuwid, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Kaya kung tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon, tandaan po natin, napaka-powerful na mga prayers na ina-utter natin sa harapan ng ating Panginoon. Hindi man natin nakikita pa sa ngayon, katulad ng babaeng ito, paulit-ulit, pumunta doon sa judge. Tulungan niyo po ako, makamtan yung hustisya. Uuwi, malungkot. Dahil hindi siya sinasagot. Bukas papalit siya. Tulungan niyo po ako para makamtan ko yung hustisya doon sa pauwi ko. Uuwi na naman siya. Nakakapagod ang ginagawa niya. Pabalik-balik siya. Pero yun ay training ground ng Panginoon sa kanya para mas lalong hubugin ang kanyang karakter at ang kanyang pananampalataya. At lagi nating tandaan, kung tayo'y matuwid sa harapan ng Panginoon, hindi ka pinakalimutan ng Diyos. Dahil ang panalangin ng puso mo, nandyan lang yan. Tinitingnan ng Panginoon. Ibibigay ng Diyos sa tamang panahon na para sa'yo after ng training mo. Amen! Palapakan natin ang Diyos. Amen. So, kailangan tayo magpa-pray sa Panginoon. Sa mga panahong negative ang buhay, negatibo ang sitwasyon, ang pangyayari. Kahit naman po mga pastor, may mga pangyayari sa buhay na hindi rin po kagandahan. Pero ano dapat natin gawin? Just stay. Manatili ka. Ipasa mo ang training ng Panginoon sa iyo. At kapag naipasa mo ang training ng Lord sa iyo, wow, yung victory ng Panginoon. Ang sarap ng pakiramdam. Bakit? Kasi ang Diyos ang nagbigay ng tagumpay sa buhay mo. Amen! Palapakan natin minsan pang Panginoon. Kaya sinasabi din po ng Galatians chapter 6 verse 9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Minsan, ang gusto lang natin harvest. Pero ang sabi dyan, huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Paano nga ba ako tinitrain ng Panginoon sa puntong ito ng aking buhay? Tinitrain ba ako ng Diyos para maging matyaga, maging isin? Tinitrain ba ako ng Diyos para matuto ako magpatawad? Bakit
Bakit kaya hindi pa sinasagot ng Diyos yung panalangin ko, yung major na prayer ng buhay ko? Tinitrain kaya ako ng Diyos para matutong patawarin ko yung mga nagkasala sa akin. Tinitrain kaya ako ng Diyos para matuto na lalo pang magtiwala sa Kanya. Tinitrain kaya ako ng Diyos na para matuto din ako makisama sa mga kapwa ko. Bakit wala pang sagot ng Diyos sa akin? Tanungin din po natin ang ating mga sarili. Saan kaya ako tinitrain ng Panginoon? At nawa, habang ako ay nasa training ground, lalong tumitibay ang aking pananampalataya sa Diyos. Na ang lahat na nangyayari sa buhay ko ay parte ng pag-develop ng aking pananampalataya at karakter para sa panahon ng kasagutan ng Diyos, handang-handa ang buhay na itong tanggapin ang mga pagpapalang iyon. Amen! Kaya yung training ng Lord sa atin, don't ignore it. Isipin po natin, ano-ano kaya iyon sa ating mga buhay. So yan po yung unang nakita natin. Ano po ang pangalawa na nakikita po natin dito sa kwento po ng widow na ito at ng unjust judge? Number 2, prevailing prayer is spiritual defiance against discouragement. Yan po ay makikita pa rin natin at nabasa na natin kanina sa Luke chapter 18 verses 1 to 5 na ang panalangin nananaig o panalangin nagtatagumpay ay spiritual na paglaban sa discouragement. Everybody say discouragement. Discouragement. Naku, madali tayong ma-discourage. Tinanong nga yung katabi mo, silipin mo nga, mukha bang discourage? Kung mukhang masaya naman. Minsan nasa loob, no? Hindi halata, kasi mga artista kayo eh. Magaling umarte. Sa labas, kala mo okay, pero ang totoo, discourage pala. Minsan sa... Ano gagawin natin? Dapat hindi susuko. Paano kapag sa mga panalangin na ang tagal-tagal na, Pastora, 3 taon ko nang pinagpe-prayan. Pastora, 5 taon na. Pastora, 10 taon na. Pero napaka-importante ng hindi pagsuko sa mga panalangin. Kung paano ito ay importante sa pang-araw-araw nating buhay, kailangan mag-i-apply ito pagdating sa pananalangin. 3 bagay po na nais ko pong iwan sa atin ngayon pong gabi ito. Una, ano prevailing prayer? Ang prevailing prayer is the training ground of unbreakable faith. Again, prevailing prayer is the training ground of unbreakable faith. Luke chapter 18, mula po verses 1 to 5, at nabasa na po natin yan. So ano po yung pinaka nangyayari nung time na yan sa kwento? The widow repeatedly goes to the judge asking for justice against her adversary. Each time she comes, she is likely met with delay, dismissal, or silence. There is no sign of progress, no encouragement, and no visible change. Kung ating ilalagay ang ating sarili, dito po sa widow na to, pupunta ka doon sa judge, tapos wala namang sagot, hindi ka mapapansinin. Tapos araw-araw pupunta ka doon nang walang sagot. Kung kayo kaya yun, kung tayo kaya yun, sasabihin natin, ayaw mo, di wag. Di ba minsan nagyayapin pa tayo? Ako na nga malapit na nga ako sa'yo eh. Kung rin ako patawin mo, di wag. Kasi nga madali tayong sumuko. Pero isipin po natin, itong babaeng ito, ang babaeng balo na to, walang senyales na magkakaroon ng progress, hindi nudulog niya doon sa judge. Hindi nga siya kinakausap. Hindi siya ini-encourage, hindi siya kinakausap, so walang encouragement. Araw-araw walang pagbabago. Punta siya ng punta doon. Pero, ano ang ginawa pa rin ng babae ito? Yet, she keeps coming. Sabihin nga po natin, yet, she keeps coming. At dito po, nangyayari na ang prayer ay nagiging training. Kapag hindi pa natin nakikita ang sagot sa ating mga panalangin, tinetrain tayo ng Diyos. Pakipapik ang balikat ng mga katabi, pakisabi, tinetrain tayo ng Diyos. Tinetrain tayo ng Diyos. So the widow is being shaped in the process of delay. Minsan ayaw natin ng mga pangit na sitwasyon. Sino ba may gusto? Sino ba may gusto ng problema? Lahat tayo sasabihin natin, ayoko ba ng problema? Ayoko din ng walang pera. Meron po ba dito ang gusto yon? Laging walang pera, lagi may problema? Ayaw natin nun. Gusto mo ba lagi kang may sakit? Gusto mo ba lagi kang may iniintindi?
Hindi pa po tayo graduate sa mundong ito. Nasa lupa pa tayo. Sabihin mo nga sa katabi mo, nasa mundo pa tayo. Nasa mundo pa tayo. Sino po dito yung gustong wala ng maranasang pangit na bagay? Gusto niyo po ba? Pagpe-pray kayo ni Pastor Joey, kunin na ni Lord. Di ba ba? Nasa mundo pa tayo eh. So yung mga pangyayari ng ating mga buhay, that's part of God's plan. That's part ng buhay. Hindi sa lahat ng panahon, kumakanta tayo, ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Ang lakas ng sigaw na, Amen! Masayang tunay. Amen! Masayang tunay. Kumakanta tayo ng ganon. Pero sa likod minsan, ng pagkanta natin, dumadanas tayo sa mga problema at pagsubok ng buhay. Pero nakakangiti pa rin dahil alam natin, habang dumadaan tayo sa mga pagsubok na to, tinetrain tayo ng Diyos, hinuhubog tayo ng Diyos, Amen. inaayos ng Diyos ang buhay natin. Para pagdating ng sagot ng Panginoon, ready na tayo na tanggapin ang mga pagpapalang ito. Amen! Isa pa po malakas na palakpak sa Amen. Panginoon. Hallelujah! Ayaw ng tao ng training. Tanungin mo ay kagabi mo, gusto mo ba ng training? Simula ng training card. Uy, maniwala kung amen ang sagot niyo. Sa training, masasaktan ka. Kalabitin mo yung katabi mo, sa training, masasaktan ka. Gusto mo yun? Sabihin mo pa, sa training, mahihirapan ka. Gusto mo yun? Walang training na masarap. Kahit na nga sabihin mo, hindi physical training. Ang physical training, mahirap din lalo pag pulis. Magte-training ka. Gugulong-gulong ka. So, siguro, pag matanda ka na, hindi ko lang gusto yung gugulong-gulong ka. Diba? Sa mga training. Eh, paano pag training ng numero? Baka tulog ka na. Nawala mo yung mga numero na yan. Lahat na nakikita ko, puro numero. Baka umiikot na yung mga mata mo. Iba-ibang klaseng training. Ayaw natin yun kasi mahirap. Sa church, ang mga workers tinetrain. At kung sino man po ang mga leaders and workers dito, masarap ba ang training ng pastor sa inyo? Masasabihin ng mga leaders and workers, ang sarap talaga ng mga training ng mga pastor namin. Nasasaktan tayo. Nahihirapan tayo at minsan ay nasusugatan tayo sa mga training. Pero yon ay bahagi para tayo ay tumibay. Para tayo ay magpatuloy hanggang ignored her for a while. But finally, he said to himself, I don't fear God or care about people. But this woman is driving me crazy. Paulit-ulit na siya bumabalik doon. Wala na makaagad na nagiging sagot. Eh siguro nakukulitan na po itong judge na to. Kaya anong sabi niya? I'm going to see that she gets justice because she is wearing me out with her constant requests. Sabi ng verse 6, then the Lord said, learn a lesson from this unjust judge. Even he rendered a just decision in the end. So don't you think God will surely give justice to His chosen people who cry out to Him day and night? Everybody say, cry out to Him day and night. Kaya, day and night. Will He keep putting them off? I tell you, He will grant justice to them quickly. But when the Son of Man returns, how many will He find on earth who have faith? Ang Panginoon po ang mapala sa pagbasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Tingnan po natin ang konteksto ng ating po pinag-aaralan. Ang parable of the persistent widow is spoken in the context of the last days described in Luke chapter 17. So ang continuation po ng Luke chapter 17 ay ang Luke chapter 18. At kapag tinignan po natin, ano ba ang konteksto? Bakit sinabi na kailangan tayong lahat ay manalangin at huwag mag-give up? Because Jesus described a time of destruction, corruption, and spiritual dullness as it was in the days of Noah and Lot. So sa Luke chapter 17 verses 26 to 29, sinasabi doon, ang panahon, nasa huling panahon na. Ito yung panahon ng destruction, ng corruption, spiritual dullness. Hindi na sensitive ang mga tao sa dalawang kilos ng Diyos. People would be busy. Ang mga tao, magiging busy na.
consumed and unaware of God's movement. So parang lumalayo ang mga tao sa Diyos. Ito yung pinaka nandun sa Luke chapter 17. Then, ano ba ang antidote dito? Paano sinagot ng Panginoon na after ng Luke chapter 17 na pinakita niya, masama na ang mundo. Parang tulad ng panahon ni Noah, tulad ng panahon ni Lot. Napaka-wicked ng tao. Wala nang time sa Diyos. Then immediately in Luke chapter 18 verse 1, Jesus reveals the antidote. At ano po ang antidote? That men ought always to pray and not faint. At yan din po ang message ng Lord sa ating mga namunan. Kapag tinignan natin ang kapaligiran natin, pag tinignan natin ang mundo natin ginagalawan, ano nga pong panahon meron tayo? Hindi po ba pasama na pasama ang mundo? Dati-dati po, hindi po ba noon pa, hindi naman po garapalan ang mga paggawa ng kasalanan. Hindi naman po ganon kagarapalan ng paglalantad ng mga maling mga gawa. Pero pansinin niyo po